Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Tiniyak ng palasyo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para pababain ang presyo ng mga bilihin sa harap yan ng pagbilis ng inflation rate nitong Abril. Ayon sa palasyo, inaasahan ng ganitong resulta bunsod na rin ang naging epekto ng gyera sa Middle East na naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Naapektuhan din kasi ang logistics ng mga produkto dahil sa pagsipa ng presyo ng langis. Bilang tugon, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture na gawin ang lahat ng paraan para mapababa ang presyo ng bigas dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit tumataas ang inflation. Kabilang din sa direktiba ng Pangulo sa ginanap na ika-6 na pulong ng Uplift Committee ngayong araw ang pagbabantay sa mga border at gumagawa ng profiteering na dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa naturang pulong, pinatitiyak din ng Pangulo sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na sapat ang supply ng langis at pondo para masigurong tuloy-tuloy ang serbisyo. Huwag hayaang may mga abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabuatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap. Sa ngayon, ang utos ng Pangulo kay Secretary Chu Laurel Jr. ay gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. 13.6 million sa illegal nga droga ang nasakmit sa otoridad ato sa anti-drug operation sa Barangay Ayala, Zamboanga City natong Mayo 1 ning tuiga. Sikupsab sa operasyon ang 29 anyos nga high-value individual. Among operasyon gilusad sa Regional Drug Enforcement Unit 9 sa pakigalayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, Conpidea Regional Office 9 ug uban pang law enforcement units. Kini nga kalampusan nagpakita sumala pa sa padayong lakang sa otoridad aron nga mapuhag ang illegal drug network sa Western Mindanao. Busa subli silang nanawagan sa publiko nga mahimong alerto o dayong mudangop sa oportunidad kung ugali man nga dunay kamatikdan nga mga illegal nga aktibidad sa ilahang lugar. Ang tanang dilakpan mag-atubag sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magpabiling api ang buhataan sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA matag adlaw nga Biyernes aron nga moatiman sa mga panginahanglan sa mga senior citizen. Kinibisan pa man og limitadong operasyon sa ubang mga ahensya sa Davao City LGU matag adlaw nga Biyernes. Isipaagi sa pagdaginot og konsumo sa kuryente karong anaa sa National Energy Emergency ang Pilipinas. Sumala sa mubuhatan, daghan ang nagaadto karon sa ilang opisina tungod karong bulan na ang deadline sa pag-update hasta na registration sa Senior Citizen ID. Ang mong ID, usa sa rekisito sa pagkuha sa annual subsidy sa mga senior citizen. Nagpahinumdumsab ang mong buhatan sa mga senior citizen nga kinahanglang sakto ang address nga mabutang. Sanglit mo kini ang basihan sa pag-release sa payroll. Base sa record, ana sa mong buhatan, ana sa kapin 210,000 ka mga senior citizen ang nakarehistro kanila. Huwag mo kadto ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako si Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.